Mahal na taga-subaybay at mga kaibigan, ang atin pong programa Ligaya ng Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Udyungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa spiritual na buhay, ang makapagtutulong, relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isang mapagpalang hapon para sa ating lahat, mahal na mga kaibigan. At narito naman tayo sa hapong ito upang patuloy na tayo ay magkaroon ng pagkikipagtalakayan at purihin ang Panginoon sa magandang mga pagkakataon na ipinagkaloob sa bawat isa upang tayo naman po ay magsama-sama sa isang oras ng ating talakayan na ito po ay magbibigay sa atin ng tamang pakahulugan ng ating buhay, ng ating mga karanasan na magsisilbing mabuting leksyon po o aral sa ating mga buhay upang tayo ay patuloy na kumilos sangayon po sa palatuntunan at kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, welcome kayo mahal na mga kaibigan sa ating palatuntunan ngayon sa isang oras na ating pagsasama. At ito po ang Ligaya ng Buhay Ministry dito po sa radio natin nationwide 101.3 Udyungan. Your friend, your radio. At dito po sa kabuuan ng probinsya ng Romblon, kayo po ay binabati at wini-welcome po sa ating programa. At bago po tayo magpatuloy, atin pong mapapakinggan ang ating team song. Sa tubig, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan. Dumating ang pag-asa'y iparating, atin silang pasiglahin. Mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan. Dumating sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Ating silang sagipin, mga kababayan
Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, dakilang Ama, sapagkat ikaw ay dakila at mapagmahal, mapagkalinga, patuloy po na sumusuporta sa bawat isa. Kaya po sa hapong ito, kami po ay masaya na tumanggap ng inyong mga pagpapala. Kaya kayo ay aming pinupuri sapagkat sa isa namang pagkakataon, sa isang oras na inyong ibinigay upang magkaroon po ng paglalahad ng iyong mga salita dito po sa pamamagitan ng radio natin, 101.3 Udyungan, na ginagamit ninyong kasanggapan. Purihin ka dakilang Diyos at nawa ay maging kapayapaan ang sumaaming lahat sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, magandang hapon sa ating lahat, mahal na mga taga-subaybay, mahal na mga kaibigan, saan man kayo naroroon ngayon, ano man ang inyong ginagawa, ay salamat po at muli ay magkakaroon kayo ng pagkakataon upang bigyan ng pansin, pakinggan at patuloy na susubaybayan ang ating programa sa isang oras na talakayan dito po sa ating Ligaya ng Buhay Ministry sa radio natin 101.3 Udyungan at sa sakupan po ng Romblon Mission at sa 11 na mga distrito na nasakupan ito. Kayo po ay malugod na wini-welcome sa ating programa. Ang aking pamilya diyan po sa Sibuyan, kamusta po kayo? Nawa ay maging mapayapa lang lahat. At ang mga kamimbro po natin sa bawat iglesia na sinasakupan ng Romblon Mission. Kamusta kayo? Aking mga kaibigan, mga kasama sa paglilingkod sa iba't ibang mga distrito, ay gusto kong batiin ang aking mga kasama sa pasimulan po natin sa Sibuyan District. Sa Northern Sibuyan, si Pastor Raymond Pahilan. Southern Sibuyan, Pastor Herald Vicente. Dito po sa Romblon, Pastor G.C. Antonio. At dito po sa mga isla ng Bantuon at Sibali, Pastor Rodney Gonzales. At sa Simara Island, Pastor Ron Adlay Pahilan. Sa Humble o sa Carabao Island, Pastor Michael Hungay. At siyempre dito po sa Tablas Island, ang ating mga kasama sa Southern 1, sa Luok area, Pastor Eliseo Italia. Southern 2, Pastor Gary Carna. At dito po sa Central 1, sa Udyungan mismo at sa mga nakapalibot na mga barangay dito, Ma'am Phoebe Palyar. Sa Central 2, dito po sa Batiano, patuo hanggang papunta po doon sa San Andres, partner, Pastor Vlad Tugadi. At siyempre, yung ating distrito, Northern Tablas District, na kinabibilangan po ng 3 bayan, Calatrava, San Agustin at Santa Maria. Ang inyo pong lingkod, Pastor Rick Riano, ang siya pong nakakasama po ninyo dyan, mga mahal na mga leader sa church, mga kaibigan. At gusto kong batiin din naman ang ating mga leader sa church, mga elders. Meron tayong mga kasamahan na nasa hospital ngayon. Brother Jimmy Barbadilla ng Balogo Church, sana ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon. At nawa ay mairaos at nakapagkuha na po ng mga magdo-donate o donors ng iyong dugo. Type O ang kailangan. At sana po ay magpadala ang Panginoon upang matulungan ka at maibsan po
ang mga gastusin sapagkat mahirap po ang magkasakit. Kaya po mga kaibigan, mga minamahal, ingatan po natin ang ating mga pangangatawan, ating kalusugan, at mahirap po magkasakit. Kaya atin pong patuloy na gawin ang mga narapat na mga gawain. Sumunod lamang po sa tamang mga palatuntunan ng pangkalusugan. At ganoon din naman sa panahon ng pandemya ngayon. Ay tayo'y maging masunurin sa ating pamahalaan sa lahat ng mga protokol na ipinapatupad para po maiwasan ang anumang mga problema. Kaya po sa hapong ito, sa pangalan ng ating Romblon Mission sa pangunguna ni Pastor Orly Pahilan, mga kasama po sa mission, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa mga departamento, sa mga hinahawakan ng ating mga kababaihan, katulad ni Ma'am Love Pahilan, kumusta din po kayo? Ma'am Vance Federico, Ma'am Janet Pereira, Ma'am Wian Calago, Sir Lowin Partosa, Sir Jisrael Murada, at sa lahat po ng mga guro sa ating mga paaralan, sa elementarya at sa mga high school. Ang atin pong mga literature evangelist, kahapon po ay nagkaroon sila, halos isang linggo na sila ay nandoon sa Calatrava area para po sa kanilang karaban. At masaya po sa paglilingkod. At kahapon din naman, tayo ay nagkaroon simula ng Biyernes ang Women's Ministry Certification Level 1 sa pangangasiwa po ni Ma'am Vance Federico. Salamat po ng marami, ma'am, at na-inspire po ang mga kababaihan po ng ating iglesia sa kanilang pangunguna sa departamento ng mga kababaihan. Kaya po maraming salamat at sa inyong pagtangkilik at patuloy na inyong paglahok, mga minamahal na mga kapatid, sa bawat programa po ng ating mission. Sana po ay patuloy ninyong suportahan at tayo ay makisangkot upang patuloy na sumulong at maging maganda ang lahat ng ating mga isinasagawa na mga programa. Ngayong darating na linggo, simula po sa Miyerkules, ang arrival ay sa Martes. Ang atin pong mga kabataan sa ating distrito ay magkakaroon po ng youth camp. Diyan po sa Balugo, Pangulo, Fidakan compound sa covered court. Diyan po tayo magkikita-kita at magsasama-sama, mahal na mga kaibigan, mga kapatid na mga kabataan. At ini-invite po ang lahat ng mga kabataan na nasasakop ng Northern Tablas District. Kaya po masaya ito sapagkat ito ay panimula kung paano maihanda ang lahat ng mga kabataan, maturuan, ma-enhance sila sa kaalaman patungkol po sa pagdadala ng pabalita, higit sa lahat sa ating inihanda ng mga Voice of Youth Crusade o pangangaral ng mga pangungunahan ng mga kabataan sa iba't ibang lugar ng ating distrito. At marahil sa ibang distrito din naman ang ating Romblon Mission ay mga ongoing na mga activity, program ng mga kabataan at sa ibang mga departamento. Patuloy lamang po natin na ito ay ating tangkilikin at suportahan, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ito na lamang ang tanging paraan. Ang ating care group ministry po ay lalo nating paigtingin, sapagkat ito na lamang ang tanging paraan upang tayo makapaglingkod sa ating mga kaibigan, mapabutan ang pabalita ang ating mga kaibigan sa kanilang mga tahanan, sa iba't ibang mga lugar, at magkaganon naman po ang ating pagkikisangkot ay magiging isang mabuting halimbawa po upang makita na tayo ay nagkakaisa. At upang ang katuparan nito, ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya po ang ating pag-aaralan sa hapong ito ay mayroong mahalagang mga aralin na ito ay magbibigay sa atin
ng isang kaisipan na ang banal na Espiritu at ang pagbabalik ni Kristo. Binabati yung ating mga kaibigan na nanonood sa kanilang mga Facebook page. Katulad po ni Naida San Pedro, Lena Manggao, Welsi Manlingas, Roy Pitelo, at ang ating mga kaibigan sa ibang mga lugar, salamat po na tayo po ay napapanood din sa ating YouTube. At inyo na pong i-type sa inyong mga Facebook ang Romblon radio natin. 101.3 Udyungan at ang ating Ligaya ng Buhay Ministry. At tayo po ay makakapanood at magkakaroon din naman ng pakikisangkot sa talakayan para sa ating pag-aaral ngayong hapon. Samantang wala pang ating partner, ang ating kapatid na Jomer Taihon, ay tayo po'y magpapasimula at patuloy na pag-aaralan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Mayroong malaking kaugnayan ang gawain ng banal na Espiritu, mahal na mga kaibigan, kung paano po maihanda ang malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Ang Diyos ay gumagawa upang maunawaan po at tumanggap ng banal na Espiritu araw-araw. Paano po natin mararanasan na ang pangunguna ng banal na Espiritu sa ating buhay ay nagiging isang makapangyarihang sangkap upang tayo ay patuloy na umunlad sa espiritual. Ganon din naman, ang wika po sa awit 34, ang talata ay 18, ang sabi po ay ganito, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Napakabuti, maayos na pakiramdaman, mahal na kaibigan, kapag ating patuloy na ginagawa ang isang kalagayan, pagkatao na tayo ay mahabagin, maunawain sa ating kapwa, at may mapagpakumbaba na puso. Sapagkat sa pamagitan po nito, ang wika po ng banal na kasulatan, malapit ang Panginoon sa mga taong may ganitong mga katangian. Si Jesus ay malapit nang dumating. Yan po ang katotohanan. At wala tayong ibang sasabihin o maging laman ng ating mga pagpapahayag, kundi ang malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Hindi lamang dahilan sa pagkatupad ng mga tanda ng panahon. Napakarami po kung ating pag-uusapan ang pagpapahayag ng mga tanda ng panahon sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Marahil, mapapansin natin na sa iba't ibang mga lugar sa mundo, narito ang tinatawag na pag-atake ng mga terorista, kaguluhan sa buong sanlibutan, mga epidemya o mga natural na sakuna. Kaya po hindi lingid sa ating panahon ngayon. Buong mundo po ay nagdaranas ng epidemya na COVID-19 at sa halos isang taon na po, sapagkat Marso din ng 2020 ay atin pong naranasan na nagpasimula po ang pandemyang ito. May ibang bagay ang ating makikita na nagsasabi na ang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Totoo po, mahal na mga kaibigan. Ito ang kanyang pagsisikap na ating maunawaan sa araw-araw ng ating mga karanasan at ating tatanggapin o ating tanggapin ang banal na Espiritu, yung kanyang pangunguna sa ating mga buhay.
Ating pong pag-aaralan ngayon ang isa sa mga mahalagang aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Sa mga huling talata nito, katulad na lamang po sa mga kabanata 6. Ito po ay ang paglalarawan ng pagdating ni Jesus at sa mga pagtatanong, sino ang makatatayo? Sino ang makakapagligtas sa mga pangyayari? Atin pong babasahin ang nakatala sa banal na kasulatan dito po sa Apokalipsis sa Kabanata 7, 1 hanggang 3. Ang wika po ay ganito. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa at sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaluubang maipahamak ang lupa at ang dagat. 3, at nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. May katanungan po, mga minamahal, bakit hinahadlangan ng mga anghel ang hangin ng pagkawasak sa lupang ito? At meron din namang katanungan marahil, sino ang mga ito? Ang wika po na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Ang wika po, mga minamahal, tanging ang mga tatak ng Diyos, tanging ang may mga tatak ng Diyos po, ang siyang makakatayo sa pagbabalik ni Kristo. Maraming mga pagkasira ng sanlibutan ang hinahadlangan ng Diyos hanggang hindi pa natakan ang bayan ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang, mga minamahal, ang siyang may kontrol sa lahat ng mga pangyayari. Oo, maaring isipin ng ilan na ito na ang katapusan ng mundo dahilan po sa mga nangyayari sa kapaligiran. Bagamat hindi pa po. Hindi pa po. Tanging ang Diyos ang may kontrol nito, at ang wika, may mga bagay pang magaganap bago mahayag ang mga kakilakilabot na mga bagay na mahayag sa mundo. Kaya po, kung ating babasahin ang isa sa mga tala na nakasulat po sa mga aklat ng Epeso, atin pong babasahin kung ano po ang tinutukoy ni San Pablo sa mga bagay na ito. 4, ang talata po ay 30. Ganito po ang pagpapahayag. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sino po ang magtatatak? Mahal na kaibigan, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Paano po ito mangyayari? Kasi ang wika po sa talatang 30 ng 4 ng Epeso, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ito po, mga minamahal, ay mayroong malaking kinalaman sa pagpupuspos ng banal na Espiritu. Papansinin po natin kapag hayag sa ating mga sarili ang pagpupuspos ng banal na Espiritu. Kung araw-araw na italaga ang ating buhay kay Kristo, at tayo po ay magpatuloy lamang na lumakad na kasama ng Espiritu Santo,
At tayo ay natatakan at mahanda para sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Wala pong ibang ibig sabihin nito. Yung ating patuloy na pakikisama sa Banal na Espiritu o yung kanyang patuloy na makikisama sa atin sapagkat bukas yung ating mga sarili upang sakupin tayo ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pangunguna sa atin, tayo ay magiging masunurin. Gagawa ng kalooban ng Panginoon. Hindi kung ano ang ating mga kagustuhan na magkaminsan po, mga minamahal na mga kaibigan, ay nagiging taliwas o nagkakaroon ng paglalaban, pagkukontrahan ang ating sariling mga likas, ang ating mga sariling kagustuhan, at sa kagustuhan po ng Banal na Espiritu. Kaya, sa ganitong mga bagay, mga minamahal na mga kapatid, mahirap. Ang wika po na banal na kasulatan kung paano tayo mapupuspos ng Banal na Espiritu ay yung ating patuloy na pag-submit, pagsuko po ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Kaya po, kung ito ay merong kaugnayan, upang tayo po ay mahanda sa malapit ng pagdating sa ikalawa ng ating Panginoon. Ano po ang hinihintay ni Kristo upang siya ay makabalik na? Meron bang inaasahan ang ating Panginoong Hesus sa atin bilang mga tao? Upang siya ay dumating na sa lupang ito. Ano ang mga bagay na ito, mga minamahal? Hindi inihintay ng Diyos ang marami pang mga kaguluhan o natural na sakuna upang si Kristo ay bumalik. Kayo po ba ay naniniwala rito? Ang wika po, hindi hinihintay ng Diyos. Kung ano paman ang pupwede na dumating, marami man yan, na mga kaguluhan o natural na sakuna upang ang ating Panginoon ay bumalik na. Ang wika po, si Jesus ay naghihintay na may matinding pagnanais na ihayag ang sarili sa kanyang iglesia. Wala pong ibang gusto ang ating Panginoon o ang ating Diyos, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, kundi ang ating Panginoon ay naghihintay na mayroon siyang matinding pagnanais na ihayag na ang kanyang sarili sa iglesia o sa sanlibutan. Ang ating Panginoon ay nalulungkot samantala kanya pong tinitingnan ang mga nangyayari sa sanlibutan. Katulad na lamang po ng mga kaguluhan, mga natural na mga kalamidad na ito, mga kahirapan na ranasan ng mga tao sa iba't ibang mga lugar. Kapag ang karakter ni Kristo po, mga minamahal, ay makita sa kanyang iglesia, sa atin mismo na mga tao. Kaya po, ang pabalita ay dapat na mahayag sapagkat nais ng Panginoon na ang sino man ay bumalik sa Kanya, tanggapin ang katotohanan, magsisi sa kasalanan at tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Mayroon po bang gawin yon? Sa ating sarili, mga minamahal na mga kaibigan, kung tayo po ay nakafocus lamang sa ating sariling mga kakayanan, wala po tayong pwedeng magawa. Kapag ang likas ng ating Panginoon ay nahayag sa atin, na-transform sa atin mga mahal na mga kapatid, siya ay darating upang angkinin ang kanyang sariling bayan. Wala pong pag-aalinlangan, wala pong tiyatawag na pagdidelay sa mga bagay na ito sa pagdating ng Panginoon kapag nahayag na po na ang kanyang likas, ang kanyang character ay nakikita na po, nahayag na sa bawat isa sa atin. Kung ito ay mangyayari, mga mahal na mga kapatid, mga kaibigan, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ang wika po sa isa sa mga aklat, Manuscript Releases, Volume 2,
page 30, wika po ni Mrs. White ay ganito po. Tanging ang pagpupuspos ng banal na espiritu ang siyang maglalagay sa iglesia sa kanyang tamang posisyon at ihanda ang bayan ng Diyos para mabilis na dumarating ang paglalaban. Ang ibig sabihin lamang, mga minamahal na mga kapatid, kapag dumating na ang panahon na tayo ngayon ay naghahanda o handa na yung ating mga sarili para harapin ang katotohanan na ang kapangyarihan, ang pagpupuspos ng banal na espiritu ay hayag na sa ating mga sarili. Wala pong pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip o ano paman na mga bagay na magsisilbing hadlang para sa atin na gumawa para sa ating Panginoon. Ito po'y isang kapangyarihan, kalakasan para sa atin na tayo ngayon ay gagawa sang-ayon sa ninanais ng ating Panginoon upang tayo po ay maging ganap na kanyang tagapaglingkod kita ng kaligtasan, sapagkat ito lamang po ang tanging paraan kung papaano tayo magiging isang hayag na tayo ay tinatatakan o tinatakan ng Diyos upang tayo ay maging handa na po sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ganoon din naman, ang ating mga sarili ay nandoon sa kalagayan na sa estado po. Katulad po sa isang pedestal na siya ay nakalagay sa isang mataas na kalagayan. Kalagayang kabanalan sa harapan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng karapatan para tumanggap ng buhay na walang hanggan. At bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay makakarinig muna ng isang awit na para po sa ating talakayan sa tupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Tiit hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakaluluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan.
hagdan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Purihin ang Panginoon sa diwa ng awit. Sino lang maliligtas? Walang iba kundi ang siyang magtitiis hanggang sa wakas. Mahirap po ba, mahal na mga kaibigan, ang magtiis? Mga sakripisyo sa ibang katawagan. At ito ay isang karanasan natin ng mga tao. Kung paano po ating matatagpuan ang tunay na gayahan, pagtatagumpay, kung tayo po ay babata ng mga pagtitiis. Sa atin pong mga kabataan, palagian pong ating tatandaan ng ating mga mahal na mga magulang ay hindi po natin masusukat ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pagtitiis na inahayag upang tayo, kayo, mahal na mga kaibigan, mga kabataan ay mabigyan ng tamang tiyatawag na inyong makilala ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagtatagumpay, ang lahat ng inyong mga ninanais sa buhay, ito po ay dahilan sa kung paano po na ihayag ang pagtitiis at mga sakripisyo ng ating mahal na mga magulang. Gaano po kahalaga ang bagay na ito para sa atin na mga anak ng Diyos, aking mahal na mga kaibigan? Yung pagpupuspos ng banal na Espiritu upang tayo ay magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang labanan ang mga bawat panunukso ng kaaway ng ating Panginoon, si Satanas, na anumang oras ay pwedeng dumating sa ating buhay sa mga pagkakataon o mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Gaano kahalaga ang mga bagay na ito na tayo ngayon ay mga pinili na mga anak ng Panginoon upang magtagumpay sa iba't ibang larangan ng buhay na ito, sa kahirapan sa mundong ito. Ang wika po, may panganib tayo na hinaharap bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Isipin lamang po natin na tayo ay mayroong sapat na kaalaman, kasiguruhan, na tayo ay makakapaghanda po sa malapit ng pagdating ni Kristo, sapagkat alam po natin ang mga palatuntunan na napatutungkol po tungkol dito. Ang kalagayan ng ating mga sarili, ano po ang tiyatawag na tamang pagsunod sa mga palatuntunan ng ating Panginoon. Mga prinsipyo sa buhay, mga praktikal na mga pamaraan upang kung papaano tayo ay lubos na magkaroon ng pagtatagumpay sa buhay na ito. Sa ating mga relihiyosong mga gawain, pagsunod sa mga pangrelihiyong palatuntunan, mga kapatid, ito po ay nagpapahayag lamang ng ating kalagayan ay nandoon sa isang malapit na pagkakilala at kasiguruhan na tayo po ay makapaghahanda sa pagdating ng Panginoon, sapagkat alam po natin na
level ng edukasyon o uri ng pamumuhay. Kung siya naman ay napakalayo sa pagsunod sa palatuntunan ng Panginoon, napakahirap niyang ito. At sa ganitong bagay, mga minamahal, handa sa kanyang malapit na pagbabalik. Kung ating pag-uusapan ang malapit na pagbabalik ng Panginoon, halos lahat ng ating kayo na mga minamahal ay nakakaalam nito. Sapagkat tayo po ay mga Kristiyano at mayroong kaalaman na ang Panginoon ay darating muli sa lupang ito, bagamat wag nating iwalang bahala ang mga nito. Sabi ang Panginoon ay malapit nang dumating, bagamat ano po ating mga ginagawa? Ano ang mga paghahanda na ating ginagawa? Samantalang lagi nating naririnig, sinasabi at minsan ating sinasabi mismo sa ating mga membro ng pamilya, kaibigan, mga kasama po natin sa simbahan, ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ano po ang ating mga ginagawa na mga paghahanda, mahal na mga kapatid at mga kaibigan? Ano ang panawagan ng Diyos sa atin upang tayo ay mahanda sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon? Upang ang ating sarili ay nandoon sa kalagayan na wala po tayong magiging alalahanin kung sakaling dumating ang panahon na hindi natin inaasahan. Ang wika po ni San Juan sa mga aklat ng Apokalipsis. Apokalipsis, ang kabanata ay 3 at mga talatang 20. Ito po ang winiwika, mahal na mga kapatid. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok. At ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mahal na mga kaibigan, mga kapatid, tiyatawagan tayo ng Diyos, ang kanyang bayan, upang tanggapin ang pagpupuspos ng banal na Espiritu. Ito ay bilang paghahanda na tayo ay maging katulad ni Kristo upang tumanggap ng pagbuhos ng huling ulan at sa pagbabalik ni Kristo. Inihahanda lamang tayo, mga minamahal na mga kapatid, kaya ang wika po, narito ang imbitasyon ng ating Panginoon. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok. Kapag may tumutoktok sa ating mga pintuan, mga minamahal, ano ang ating ginagawa? Ito po ay ating pinagbubuksan. Ang tinig ng Panginoon ay naririnig sa iba't ibang dako. Sa iba't iba na mga kaparaanan na ibinabahagi ang kanyang salita. Ikaw ba ay may panahon, mahal na kaibigan, upang duminig ng kanyang tinig? Tinig na nagaanyaya na ikaw at ako ay magkaroon ng matibay na pakikipagrelasyon. Tanggapin ang Panginoon bilang personal na nakapagligtas ng ating buhay. Kapag ito po na walang hanggan. Ang at magdinig ng kanyang mga tinig. Ang sabi po ng Panginoon, hahapong kasama niya.
masaya. Napakapambihirang kalagayan ito na ito ay tanging magaganap lamang kapag dumating ang ating Panginoon. Makakahapon kasama po natin siya. Makakasalo natin siya. Ito po ay isang panawagan na magbibigay sa atin ng isang tiyak na kaisipan, mahal na mga kaibigan. Bagamat patuloy na mayroong mga tiyatawag na pag-aalinlangan pa rin sa puso at isipan ng ating mga kaibigan, kayo na mga minamahal namin. Ang Panginoon ay nag-aantay sa atin. At sa kanyang pag-aantay, kapag ito ay ating tinugon, pinakinggan natin siya, pinapasok natin siya sa pintuan ng ating mga puso, siya po ay darating na. Paano tayo magkakaroon ng isang malapit na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon kung ito ay isa sa kinakailangan upang tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu? At ito ay isa rin kailangan na kung paano meron tayong kalakasan sa pagtuktok ng Panginoon sa pintuan ng mga puso, ay meron tayong pagnanais na ito ay buksan. Paano tayo magkakaroon ng isang malapit na pakikipagrelasyon? Kailangan po natin ang isang buhay na may koneksyon sa Diyos. Isang buhay na may koneksyon sa Diyos. Kailangan po nating mabihisan ang kapangyarihan mula po sa itaas sa pamamagitan ng pagpupuspos ng banal na Espiritu at wala na pong ibang pamamaraan. Ito ay sa pamamagitan, minamahal, ng ating tinatawag na buhay na pagkikipagkoneksyon sa ating Panginoon. Mapalitan, mabihisan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan na ito ay nagmumula po sa kaitaasan. Walang iba. Magaganap ang lahat na ito sa pamamagitan po ng pagpupuspos ng banal na Espiritu. Ang atin bang pagkaalam tungkol sa ating Diyos, sa Kanyang mga katuruan, ito ba ay isang sapat na upang tayo ay maging kampante sa buhay na ito na sabihin natin na ako ay nasa Panginoon? Walang anumang pwedeng mangyayari sa akin. Alam ko na kung ano ang mahayag mangyayari sa akin. Hindi po nating lubusan, hindi ito garantiya na alam lang natin ang kanyang katuruan, ang kanyang mga sinasabi patungkol po sa tamang pagsunod kung ito ay hindi natin ginagawa, mahal na mga kaibigan. Hindi sapat na tayo ay natututo na wala naman tayong ginagawa. Hindi sapat na tayo ay nakakarinig samantalang hindi naman natin ito isinasakabuhay, nakikita kung paano po ang salita ng Panginoon. Ang reflection ng karakter ng Panginoon ay nahayag sa bawat isa sa atin. Magiging walang kabuluhan ang lahat ng ito kung tayo ay hanggang doon sa pakikinig lamang, mahal na mga kaibigan. Kinakailangan po na mahayag ang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating buhay na pakikipagkoneksyon, tamang pagsunod sa kanyang palatuntunan. At ang ating matibay na pagkipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sang-ayon po sa Biblia, ikaw, mahal na kaibigan, ramdam mo ba na ikaw ay tinataka na ng Panginoon? Tinatakan na ikaw ay nasa kanyang panig na. Tinatakan na sinabi po, ikaw ay aking mahal na anak, na walang anumang pupwede na sisira, gagambala, kukuha sa iyo, sapagkat ang pagpupuspos ng banal na Espiritu ay nahayag na. Nararanasan mo ba ito, mahal na kaibigan? Ano ngayon ang paghahanda
na iyong ginagawa sa iyong sarili patungkol kung magkakaroon man ng tinatawag na huling krisis sa buhay natin, sa buhay ko, sa buhay mo. Kapag dumating ang mga bagay na ito, ano ang ating mga paghahanda? Tandaan po natin, ang ating buhay ay maikli. Yung tinatawag na huling krisis, marahil ito ay kung tayo ipapagpahingahin ng Panginoon sa kinabukasan, sapagkat ang ating buhay ay maikli lamang. Ano ngayon ang ating ginagawa ng mga paghahanda? Nandun pa ba tayo nakapokus sa kung ano pang darating na mga magaganda, na mga kapalaran na inihintay sa darating na mga panahon? Ngayon po, ngayon, ang tamang panahon, mga minamahal, at wala ng iba. At sa bagay na ito, dapat nating bigyan ng pansin na tayo po ay makakarinig ng isang tanging awit, magpapahayag kung anong inihanda ng Panginoon sa bawat isa. The streets no longer rang, hushed where the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there see. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of the moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Praise the Lord, mga kapatid. Hosanna forevermore. Sapagkat ito po ang inihanda, ang bagong syudad ng Diyos, ang bagong Jerusalem, sa lahat ng mga nagtagumpay. Sa lahat ng kanyang mahal na mga anak na nakatanggap ng pagtatatak para sa kaligtasan. Nais ng Diyos, mga iniibig, na tayong lahat ay matatakan ng banal na Espiritu, at yan po ang pagnanais ng Panginoon para sa atin. Ngayon, mga minamahal,
ano ang iyong magiging response kapag ang Diyos ay nagdalahan ng mga bagay na magbibigay sa atin, maghahag sa atin, sa ating buhay para sa kaligtasan? Nais mo ba mahanda sa malapit na pagdating ni Kristo? Nais mo bang isuko ang iyong buhay sa Panginoon bilang kanyang instrumento na gagamitin sa pagtatapos ng kanyang pabalita sa mundong ito? Sa anumang mga talento na ibinigay ng Panginoon sa iyo, aking kaibigan, ito ba ay iyong ibibigay sa Panginoon, gagamitin para magiging mabisang instrumento para sa Kanya, para sa Dalangin po natin na tayo ipuspusin ng Banal na Espiritu ang bawat isa sa atin. Idalangin po natin, mga minamahal, na tayo sa pandigdigang huling krisis at sa pagbabalik ng ating Panginoon. Idalangin po natin ang lahat po na gusto nating sabihin sa Panginoon para maging lubos ang katuwaan, kasiyahan, at tayo po ay makakatanggap ng kasiguruhan para sa buhay na walang hanggan. Lahat po tayo lahat ay kabilang po na gusto ng Panginoon ay ng kanyang biyaya, kaligtasan, buhay na walang hanggan at makatira doon sa langit na bayan. Marami pong salamat, mahal na kaibigan, sa inyong pagtangkilik. Wala na po tayong panahon. At nawa po, kayo po, tayong lahat ay nag-enjoy sa isang oras na talakayan. Atin pong lubos na nawaan ito. At nawa ay maging bahagi ito ng ating buhay paglilingkod sa araw-araw, pakikipagrelasyon sa ating mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating mahal ng Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Diyos sa buong araw, buong linggo ng ating mga paggawa. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Rick Riano. Magandang hapon po sa lahat.